ginagawa ninyo sa inyong sarili. Ito na ang huling panahon. Mabuhay kayo sa katotohanan. Ang lahat ng inyong ginagawa ay alam ko. At wala kayong pwedeng ipagkaila. Maging tapat kayo. Malupit ang batas ng tao. Magaan ang aking mga utos. Kaya nasa sa inyo ang pagpili. Wala kayong sisisigin kundi ang mga sarili niyo. Good morning mga kapatid. Nakikita ng Diyos ang puso natin. At alam nyo ba ang kinahulog ng marami sa ating kapatiran sa iglesia ay yung hindi pagtanggap kay Brother Manny bilang apostol. Sapagkat ang apostol na hinirang ng Diyos, naglagay ng mga dekreto. Ngayon, kitang-kita ng Diyos sa puso natin, sino ba sa atin yung tapat na talagang tinanggap si Brother Manny bilang sugo ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Yesus at ang Ama. Si Brother Manny naglagay ng mga dekreto. Kailangan mag-inventaryo tayo, suriin natin ang sarili natin. Tunay ba talaga tayong mga alagad na? Tunay ba talaga tayong anak ng Diyos? Pagkat ikaw ang magpapasya, sabi nga ng propeta, sisisihin mo sarili mo pag hindi ka naligtas. At kita ng Diyos ang puso natin at tayo'y mga sinungaling pa. Kaya may pagkakataon pa mga kapatid. Tignan mo ha, yung mga dekreto ng apostol, bakit ibinibigay na revelation yon? Para meron tayong konkretong tiyak na susundin. Yung dekreto ng tipan ng ikapot handog, tignan yung mabuti. Ikaw ba talaga buong-buo kang nakakapagbigay ng ikapot handog? Paulit-ulit na itinuturo ng Diyos to. Bakit? Meron pa sa iglesia ganito. Meron pang mga magnanakaw sa iglesia na hindi pa tunay na alagad. Kaya kung ikaw tunay na mananampalataya, magiging tunay na alagad ka. Tutugon ka sa dekreto ng apostol habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, mananatili tayo sa aral ng apostol. Ngayon, para ma-inventaryo mo yan, checkin mo sarili mo. Ikaw ba may malinis na puso na? Ikaw ba ay may malinis na konsyensya na? Tignan mo, ikaw ba'y nagsisinungaling pa? Totoo ka bang Kristiyano? Kasi ikaw ang nakakaalam, ikaw ang magpapasya, at hindi ko kayo pwedeng pilitin o puwersahin. Malaya tayong pipili ng pipiliin natin at wala kang sisisihin kundi ang sarili mo pag naiwan ka sa rapture at dinala ka ng Diyos sa impyerno. Matakot tayo sa Diyos dahil may kapangyarihan siya na dalhin ka sa impyerno. Kung yung mga kasama na niya nga sa langit, si Lucifer at ang mga anghel, hindi tunay na sumampalataya, hindi naging alagad, hindi tinanggap ang Diyos ng buong-buong puso, hindi naglingkod, dadalhin sila sa impyerno. Tayo pa kaya, napapunta pa lang sa langit? Yun, kasama na yun eh. Tayo, kakasamahin pa lang. So, tignan yung mabuti. Minsan lang ang buhay. Madalas ko sabihin ito, walang karma, no? Walang yung Indian philosophy na rebirth and born and rebirth na lagi kang isisilang tapos mamamatay. Pag nabuhay ka ng masama, maaaring pag nabuhay ka daw ipis. O kaya daga. Kaya ang daming daga sa Hindu world. Bakit? Hindi nila pinapatay. Bakit? Huwag mong patayin, baka tatay mo yan. Yung ipis, huwag mong patayin, baka lolo mo yan. Yun ang karma tinatawag. Walang karma. There is no such thing as karma. Sa Panginoong Yesus, kapag ikaw masama at nagpakabuti at nagpakabanal, nagsisip, lahat ng kasalanan mo, wala na. Ngayon, ikaw banal na tinawag ka, magpakabanal-banal ka naman, linisin mo konsyensya mo. Nakagawa na ba ang Diyos sa iyo ng isang malinis na konsyensya? Ikaw ang sasagot dyan eh. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Miski mga anak ko, madalas ko lang sabihin, minsan lang to mga anak. Sa ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Kahit wala akong mga kasama, maglilingkod ako. Minsan lang to eh. Na-realize ko eh. Minsan lang ang buhay. Binigyan ka ng chance. Hindi mo ba igagrab ang opportunity? Isinabi mga pamamaraan, hindi mo ba gagawin? Magpapakatanga ka pa ba? Ang nagsalita nito, ang Diyos mismo. Lahat ng bagay nga, mawawala ang salita ng Diyos, mananatili. Ba't ayaw mo magpakabanal-banal? Ayaw mo magpakatino sa pamumuhay mo? Ayaw mo linisin ang daan mo? Ayaw mong ituwid ang dadaanan mo? May daan naman eh. Ba't hindi ka dumaan sa tamang daan? O yung pagsamba, tingnan nyo, kung nakakasamba talaga tayo sa espiritu at katotohanan. Pag sumasamba dito, makikita mo yung glory of worship.
Pag wala ka dito, hindi mo nararanasan yun. Kasi ang Diyos naglalagay ng sikay na glory. Mararamdaman mo yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, nangingilabot ka pa nga eh. Para magtataasan yung balahibo mo sa sarap ng pagsamba. Dito pa lang sa wala ka sa worship. So hindi ka pinagpala, nakasumpa ka. Lalo na kung magnanakaw ka. Kasi hindi ka pwede sumamba sa Diyos nang magnanakaw. Ang sasamba sa Diyos, yung malinis lang at banal. Hindi ka pwede sumamba sa Diyos ng masama. Hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo. Wala kang tipa ng igabutan doon. Anong pagsamba gagawin mo? Nagnanakaw ka lagi. Anong pagsamba? No worship, no rain. Pag hindi ka sumamba, walang ulan, walang pagpapala. Kaya napakatindi niyan dekreto. Dalawa lang yan eh. Dalawang matinding dekreto. Tipa ng igabutan doon, pagsamba. Yan ang dekreto ng apostol. Diyan mo nga malalaman kung totoo kang Kristiyano eh. Magpapakatotoo ka ba? Kaya nga sabi dun sa Pilipinas, yung lagi niyong pagsunod, you have to work out your own salvation. Lagi kang susunod hanggang sa masanay ka. Tignan mo ang sarili mo, sanay ka na ba? O sanay kang sumuway? O sanay kang magnakaw? Sanay kang tamarin? Yung iba, baka mamaya, hindi na nga nag-worship kasi meron ng video eh. Manonood na lang ako sa video. Inapakahangal mo. Presence of God ang kailangan, hindi yung presence ng tabs. Wala lahat yan. Ginagamit lang ng Diyos yan. At ito, ibinigay ng Diyos sa akin. Para sa nasa abroad? Nasa abroad ka ba? O ba tayo mo sumunod sa Diyos? Isa lang ang ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kasi pag anak ka ng Diyos, gagabayan ka ng Espiritu Santo, susunod ka sa Diyos. Gagabayan ka, hindi pwedeng hindi. At malalaman mo, pag nangungonsensya ka na, hindi maalis sa isip mo. Laging ipinaririnig ng Diyos sa iyo, magsisi ka, sumunod ka na. Ako, wala akong magagawa. Alam niyo ba, kilala ko sa inyo kung sino yung tunay na Kristiyano? Alam ko kung sino ang tunay na member ng LCJ Ministry. Ibinibigay ng Diyos sa pastor yan eh. Kilala ng pastor ang kanyang mga tupa. Kilala ni Kristo ang kanya. Kaya, papanoorin ko lang kayo, katulad ng Diyos, manonood lang siya. Uudyukan niya lang tayo, bibigyan ng conviction, ng buti para sumunod. Tuturuan, gagabayan. Pero nasa iyo ang pagpapasya. Ang huling pagpapasya sa iyo. Wala tayong kapangyarihan sa espiritu ng espiritu. Ikaw ang may kapangyarihan, ikaw ang magpasya. So habang may pagkakataon, may chance pa, kailangan magsisi ka na. Sumunod ka na. Kasi paano kung mamatay ka mamaya? Nakakatakot eh. Huwag mo sabihin, Kristiyano ka, hindi ka mamamatay. Paano nga kung bigla kang kunin? Ano sasabihin mo kaya sa Diyos? Sabi ko nga pag mayayakap mo kaya ang Diyos, pag nahumarap ka sa Diyos, o talagang hiyang-hiya ka, dahil alam mo hindi ka sumusunod, at i-judge ka ng Diyos, nakakatakot yung mahulog sa kamay ng Diyos. Minsan lang itong buhay, madalas ko sabihin, paikot-ikot lang tayo sa ilang. Ang kakainin mo lang araw-araw, yung mana, iinom ka ng tubig sa bato. So ang ipamumuhay mo lang lagi, Word of God. Kaya doon sa dalawang dekreto ng apostol, doon mo malalaman kung tunay ka na nga eh. Yung nasa abroad nga, kita mo, mas madali nga kung nasa abroad ka eh. Bakit? Ipapadala ka lang ng ikaputandog eh. Itong nandito, makikita mo, hindi talaga sumusunod. Bakit? Wala sa worship eh. Sila, susunod sila sa Word of God ayon sa kinalalagyan nila. Magtatang sila doon, magpe-pray in tongues, tapos susunod sa Word of God. Dito, bilay mo kitang-kita kung sino yung mga suwain. Kasi sinasadya mo kasalanan. Kapag alam mo mabuti ang isang bagay at hindi mo ginawa, kasalanan. At ang pagsalansang sa kautusan ay kasalanan. Lagi ka nagkakasala, punong-puno ka ng, ano mangyayari sa'yo? Palalayasin ka ng Diyos. Sabi sa Psalm. Sabi sa Psalm 5:10, bigyan mo sala sila, O Diyos. Ibuhat mo sila sa kanilang sariling mga payo. Yun ang pananaw ng iba eh. Nabubuhay pa kayo sa dating pagkatao sa isip mo. Dapat bagong nilalang ka na, susunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalansang. Ilang beses kang magnanakaw, ilang beses kang ma-absent sa worship, ilang beses kang sumusuway sa Word of God. Binibigyan pa tayo ng Diyos na magsisi. Mapagpahinuhod siya. Ayaw niyang mapunta ka sa impyerno, pero ikaw, magpasya ka. Kasi palalayasin ka na ng Diyos sa harap niya.
double-minded ka. Nasa ano yan eh, sa James 4:8. Tingnan mo sarili mo. Ikaw ba double-minded? O one-track mind ka na? Ikaw ba talagang Kristiyano na? Si Kristo ba ang Diyos at tagapagligtas mo? Mamamatay ka na ba para sa Diyos? Susunod ka na ba talaga sa kalooban ng Diyos? Madalas i-preach to, madalas sabihin, madalas mo marinig na sinasabi ito ng Espiritu eh. Sabi mo, ba't ganun? Paulit-ulit talaga preaching. Kasi paulit-ulit din ang ulan ng mana eh. Araw-araw mo ulan ng mana eh. For 40 years to the fulfillment of life. Wala tayong gagawin kundi kumain ng mana o minom ng tubig sa bato. Araw-araw. Kaya paulit-ulit din ang preaching eh. Ito sabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Double-minded ka pa ba? O iisa ka na lang talaga ang faith mo? Buo na ba sa puso't isip mo na talagang ikaw ay magiging totoo? Ang dali lang eh. Bakit? Maging totoo ka. Mahirap ba yun? Maging totoo ka. Hindi mahirap yun eh. Sabi nga ng propeta, di ba, madali lang ang mga utos niya eh. Bakit nagiging mahirap? Ayaw mo. Mahirap gisingin yung gising. Gising na yun eh. Pero gisingin mo yung natutulog, biglang babalik mo siya. Bakit mo ako ginising? Sasapakin ka pa nga nun eh. Di ba? Kasi ang hirap manggising ng gising eh. Gising ka nga, pero hindi ka sumusunod sa Diyos. Ang gusto ng Diyos na gising, yung nagpupuyat. Yung talagang sumusunod ka sa Diyos. Enthusiastic ka, nabibigyan ka ng pagnanasa at paggawa ng Diyos. Sabi ko nga eh, ilan lang ang mararapture sa HCJ Ministry? Kaunti-kaunti na tayo, nagkabuwag-buwag pa, nagpangkat-pangkat pa. Biruin mo yun? Doon mo nakikita na ang iglesia totoo talaga sinisira ng demonyo. Kaya pala napakaliit lang ng New Jerusalem. Kasi laki lang ng United States. Biruin mo yun? Kakarampot ang ilalagay ng Diyos doon. Yung dumalakad lang sa makitid na daan at sa makipot na pintuan. Yung makakasumpong lang talaga. Yung aakyat lang sa barko ni Noah. Yung sasama kay Noah. Yung sasama sa Panginoong Jesus. Ang tanong doon, ikaw ba bago nang nilalang? Kasi ang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang eh. Yung mga luma, wala na eh. Nawawala na. So kung bago kang nilalang, masunurin ka na. Nagpapasakop ka na lagi sa Diyos. Pasakop nga kayo sa Diyos. Dapat magsisalamsan kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. So para tumakas ang kalaban, magpapasakop ka sa Diyos. Kanino ka magpapasakop? Sa otoridad ng Panginoon, si Jesus Cristo, ang Word of God. Pasakop ka sa Word of God. Yun ang highest authority, Word of God eh. Sumunod ka sa Word of God. Magsisi ka. Kasi pag hindi ka nagsisi, delikado ka. Sabi sa Luke 13. Nung panahon din, ngang iyaon ay nangaroon ng ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Luke 13, 1-3. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nagbata ng bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi dadapot malibang kayo'y mga sisi, ay mamamatay kayong lahat sa gayon din paraan. Huwag mo sabihin, Kristiyano ka na. Okay ka na. Hanggat hindi ka pa hinahatulan, hindi ka pa ligtas. Hanggat hindi mo nakakasama ang Diyos sa langit, hindi ka pa ligtas. Huwag mo sabihin, ililigtas ka dahil, tanong, ikaw ba maliligtas? Sabi mo, oo. O paano mo natiyak? Matitiyak mo lang yan kung nananatili kang alagad. Yun ang sabi ni Kristo sa John 8:31 eh. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita,
Kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. So sinabi ng Diyos, tunay nga kayong mga alagad ko. Eh di meron peke. Pero alagad. Tunay nga kayong mga alagad ko. So merong pekeng alagad. Ano ba yung alagad? Yung igagawing alagad, pasusunod sa lahat ng kalooban ni Kristo, mababuhay na siya araw-araw sa pagkain ng mana at pag-inom ng tubig sa balon, araw-araw, hanggang sa makarating sa promised land. Ang tanong doon, ikaw gano'n na ba? Nadesisyonan mo na ba talagang ikaw yun? Kasi you have to choose eh. Minsan lang itong buhay, sabi ko nga sa inyo. Sana nga kung may reincarnation, maganda eh. O kaya meron sanang limbo. Eh hindi, walang limbo. Limbo, rock meron. Pero wala eh. May chance sana, di ba? Sabi ko nga, isa lang ang buhay, isa lang ang chance. Isa lang ang pag-asa, isa lang ang bautismo. Kaya pag ikaw nabautismo na sa tubig at tunay ka nagpabautismo, hindi na ulitin yun. Tunay ka na eh. Pag tunay na, hindi ulitin. Kaya pag natagpuan mo ang tunay na Diyos, sa tunay na iglesia, eh ba't naghahanap ka pa ng iba? Eh tunay na nga. Sabi nung iba, maghahanap ako. Natagpuan mo ba tunay na iglesia? Oo. O ba't ka umalis? Ba't ka tumalikod? Eh hindi mo tinakwil ang tao, ang tinakwil mo ang Diyos eh. Ito ang nagpag-disgrasya kay Judas. Alam niyo si Judas, magnanakaw yan doon sa supot eh. Siya kasi yung treasurer eh. Ninanakawan niya yung supot. Hanggang sa bandang huli, ibinenta na niya si Kristo ng 30 pirasong pilak. Nawala siya. Nagbigti. Nadisgrasya. O ikaw ba, ganun din. Pautik-utik kang nagnanakaw sa bandang huli, gagawin mo ng big time. Ibebenta mo na si Kristo ng 30 pirasong pilak at magbibigti ka na. Lahat ng nawala sa Palato Church, alam nyo ang naging kaso, pag-ibig sa pera. Ayaw mag-igapot magandog. Ang gusto pa, yumaman. Di ba nakasulat dyan sa 1 Timothy? The root of all evil, ang pag-ibig sa salapi, at yung paggustong pagyaman na sisinsay ang pananampalataya. Nakasulat na nga, may mga sample na nga, si Balaam, pera din ang ikinahulog. Si Solomon, kamuntik na. Si Solomon, ubod ng talino, ubod ng yaman. Bakit kamuntik madisgrasya? Delikado yun eh. Bakit? Si Lucifer yun eh. Perfect in beauty, napakayaman, ubod ng talino, full of wisdom. Bakit mapupunta sa impyerno? Huwag kayong maiinggit sa ubod ng talino, ubod ng ganda, ubod ng yaman. Delikado yung mga ganun. Mas maganda yung dukha ka. Pagkat ang Diyos ang kayamanan mo. Huwag mo sabihin madami kang pera, pinagpala ka. Hindi yun ang pagpapala. Madalas sabihin ng Diyos, ang pagpapala, buhay na walang hanggan. Babasahin ko na naman yun. Psalm 133. Alam mo, kahit ang baro mo iisa, ang pantalon mo iisa, wala kang unan, wala kang bahay. Pero ang bahay mo naman, ang langit. Si Brother Manny, alam niyo ba, walang bahayan? Ako, wala akong bahay. Pinatitira lang kami dyan. Si Brother Manny, walang sariling unan. Si Jesus Christ, walang sariling unan. Si Pablo nga, meron na, umalis pa eh. So bakit? Ang tinatanong kasi natin, yung gantimpala ng buhay na walang, yun ang pagpapala. Eh, mapalad kayo, nasumpungan nyo eh. Bakit kailangan pa kayo magpatumpik-tumpik? Bakit kailangan yung maging malahiningan? Eh, meron chance pa habang buhay pa. Ito sabi sa Psalm 133. Masdan ninyo na pagka-buti-buti, pagkaligaya ng mga magkakapatid na nagsisintahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito lang ba yung nagkakaisa sa LCD? Tayo lang ba? Nung araw, ang daming nagkakaisa, pero tumalikod. Nung araw, nakikiisa si Judas, tumalikod. Nung araw, nakikiisa si Lucifer, tumalikod. Si Balaam, tumalikod. Si Demas, tumalikod. Si Sambre, si Kore, si Datan, si Abiram, si Abayo, ang daming sample. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwid bagay ang buhay magpakailan paman. So mula sa bundok, sa dulo, pababa. So mula sa Panginoong Yesus, tinawag niya ang apostol pababa sa kaliliitang member, anointed ng langis yun. At ang pagpapalang ibibigay, buhay na walang hanggan. Yung mga nakasumpa, yun ang pupunta sa impyerno. Ang ipinagpala, yung pupunta sa langit. So ang purpose na lang ng buhay mo rito, pananampalataya.
Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, pananampalataya. Ibibilang ko lahat ng bagay, dumi lang ang basura. So, ganun na ba? Naibilang mo na ba ang lahat ng bagay, basura? Ang sarili mo ba, naibilang mo na rin, walang kwenta? Naibilang mo na ba yan? Wala kang kabuluhang alipin. Kaya lang tayo nakapaglilingkod dahil sa Espiritu Santo, dahil ginusto mo. Pero wala kang kabuluhan. Wala tayong kabuluhan sa lahat. Ang lalo na yung matatalino, basahan lang sa Diyos yun. Gusto, maiinggit ka ba sa mayayaman? Mainggit ka ba sa matalino, sa mga gwapo, magaganda? Papalitan nga eh. Kahit ang ilong mo, kasi nag-ilong na kung anong ilong yan. Kahit ang mukha mo, ang pangit, papalitan yan eh. Ay sila, ang ganda-ganda, papalitan ba? Hindi, yun din. Bakit? Para uudin. Magkakaroon ng walang hanggang uud eh. Kasi meron life eternal eh. Buhay na walang hanggan. Pero may eternal death din eh. Eternal damnation. Merong hindi namamatay na uud din eh. At hindi napapatay na apoy. Mamili ka. Uuudin yung katawan mo niyan at aapoyan ka magdamag buong araw sa lahat ng panahon, forever and ever. O kasama mo ang Diyos at excitement. Hindi mo alam kung ano yung gagawin ng Diyos sa iyo. Ikaw mamili ka. Kasi ikaw ang mamimili eh. Madalas kong sabihin sa mga anak ko yan, ako, tatay niyo ako sa laman. Sana maging tatay niyo rin ako sa espiritu. Maging tunay sana ang pananampalataya niyo dahil minsan lang to. Minsan lang to. Magpakarunong na kayo, magpakatalino kayo. Minsan nga lang to eh. Sometime lang ang buhay eh. Ano nga, handbreath lang eh. Buntong hininga lang ang buhay. Hamog lang tayo. Anino. Na pagdakay nawawala. Damo ka lang, madaling matuyo. Yung kayamanan mo, bulaklak ng damo, madaling din matuyo. Pero pag nasa langit ka na, forever and ever, ano pipiliin mo? Ang sample niyan nga, si Moses. Biruin mo, napakayaman ni Moses. Pero kita mo naman, pinili pa rin niya ang buhay na walang hanggan. Si Pablo, napakayaman ng Pariseo, pinili niya buhay na walang hanggan. Ako, pwede ko magpayaman dahil yun ang talagang plano ko sa buhay eh. Yun ang pangarap ko, yumaman eh. By hook or by crook, nandun na ako eh. Nasa highlight na ako eh. Nandun na ako sa rurok ng kaligayahan. Maabot-abot kamay ko na yung plano ko, pero dumating ang Diyos, mamili ka. Yang kayamanan na yan na kumikinang sa mundo o ang kayamanan sa langit na ibibigay ko sa iyo. Ang pinili ko, siyempre, yung kayamanan forever and ever. Eh, forever and ever nga eh. Kung ikaw talaga matalinong tao, ano gusto mo, yung panandali yan o forever and ever? Short time ka lang dun sa hotel o may sarili kang bahay? Ano gusto mo? Kasi ikaw ang papipiliin eh. Habang meron chance, may pagkakataon, ibinigay ang Diyos sa atin, i-grab mo lagi yun. So, lagi ka nun sumunod. Hanggang sa ilan na lang, alam niyo ba, konti lang nabibilang ko dito na talagang laging sumusunod. Alam ko, kung sino talaga sa inyo yung mga tunay. Pagkat nasa Hebrews 13:17 yan eh. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Wala akong idinadalangin sa Diyos na kundi maligtas tayong lahat. Bigyan kayo ng karunungan, ng kapahayagan, ng pag-unawa, na maintindihan ninyo ang will of God. Kaya nga sinasabi sa inyo lagi ito eh. Maligtas tayo. Yun lang ang gusto ko. Maligtas ako, maligtas si baby, mga anak ko, maligtas tayong lahat. Wala akong pangarap, wala akong gusto sa buhay. Dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit. Napakalaking responsibilidad ng pagiging pastor. Ewan ko ba, bakit yung iba gusto maging pastor? Hindi mo alam na nasa balikat mo ang kaluluwa ng lahat ng member mo? Nasa iyong balikat ang responsibilidad ng pagpunta nila sa langit sa impyerno. Isang pagkakamali mo lang, impyerno. Pag bulag ka, kasama mo na lahat yun. Yung iba'y gustong-gusto pa maging pastor. Ako nire-reject ko yan. Ayoko ng pastor. Bakit ganon? Kung sino yung ayaw, yun pinipili. Sa bagay, sa Bible, meron nga. Sabi nung o pupunta ba kayo sa bukid para mag-ayos? Sabi nung anak, opo. Sabi nung sa ayoko. Aba yan nagpunta yung umayap. Ay yung gusto ayaw. Ang buhay talaga kakaiba eh. Napaka-misteryoso ng Diyos. Yung ayaw na ayaw, alam niyo ba ayaw ko nung meron akong inaalagaan? Meron akong responsibilidad sa iba? Ayoko niya, gusto ko ako lang.
Alam niyo ba, nung ako yung nag-solo pa, barkada, ayoko na may barkada nga. Gusto ko solo flight eh. Alam niyo ba na gusto ko mang-hold up ng bako, gusto ko mag-isa lang ako? Pinaplano ko yan. Sabi ko, paano ko kaya hold up ito? Pag ako pumupunta sa bangko, tinitignan ko yung mga camera, tapos yung lugar na tatakbuhan, yung bolt, yung mga tao sa paligid. Iniisip ko kasi yumaman eh. Eh, hindi pa ako nagtatrabaho sa munisipyo ng Makati. Iniisip ko, hold up ako ng bangko. Pinag-aaralan ko, sabi ko, kung dito ko hold up ang kalsada, titignan ko, daming sasakyan. Mahuhuli agad ako, walang get away ka. Kung tatakbo naman ako, dapat mabilis ako tumakbo, madaling maawala, hindi pwede. Kung magsasama naman ako, problema. So dapat ang hold upin namin bangko, yung walang hahabol. Yung solo-solo mag- Kasi alam ko, kapag hinold up mo isang bangko, hindi naman makakarespondi agad ang pulis eh. Lalo na kung walang alarm yung bangko doon sa presinto, sa pulis. Sa Pilipinas, ganun eh. Late lagi ang pulis eh. Pagdating ng pulis, tapos na. Sabi ko, kaya-kaya talaga. Hanggang sa tinawag na ako ng Diyos, dinala ako dyan sa assessor. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance na magpayaman. Nung nandun na talaga ako, talaga yung abot kamay na, tsaka naman biglang plat. Biglang, sige, mamili ka. Ay di siya, at siyempre, sino pipiliin ko? Di ang Diyos. Sana kung hindi ko naintindihan eh. Tutuloy ko sa inyo yung responsibilidad ng pastor. Upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito eh, hindi ninyo mapapakinabangan. So kapag ang pastor nahahapis dahil sa hindi pagsunod ng tupa, nadidisgrasya rin ng pastor. Bakit? Nasa balikat kayo ng pastor eh. Ang tulong na magagawa nyo sa pastor, idalangin nyo lagi ang pastor, suportahan nyo. Para makapamuhay na maayos, mayroong kakainin, may dadamitin, may tutulugan. Eto, lalo ngayon, meron tayong Giving of the Best, December 15. Ito yung revelation. Revelation to ng apostol. Ang ibibigay mo ba? The best. O katulad ka ni Cain, basta makapagbigay lang. Tapos pinatay pa yung kapatid. Alam niyo ba kung ano yung the best na pagbibigay? Unang ginawa yan ng ama. Ibinigay niya yung the best niya. Sino? Ang bugtong na anak. Pero mo ibigay mo yung the best mo, yung bugtong na kaisa-isang anak binigay. O ginawa yan ng tao, ni Abraham. Kaisa-isang anak din na pinangakuan pa ng malawak ng lahi, si Isaac, ialay mo, inialay. Pero si Lucifer, alam niyo ba nakaprograma kay Lucifer yung pagsamba ng buusan sinuko? Ang pagsamba ng Panginoong Yesus, lahat ng mga anghel at lahat ng nilikha ng tao sa langit, magkakaroon ng one-day worship, ibinigay yan kay Lucifer. Pero hindi nangyari. Thy tabrets and thy pipes was prepared to you until the day that God see iniquity in your heart. Nakita yung sa puso niya yung rebellion. So hindi na matutuloy yun. Sino kaya ang papalit doon? Hindi natin alam, future yun. Pagdating sa langit, makikita ko sino yung musical director doon na magdidirect ng pagsamba sa Ama. Sasamba ang Panginoong Hesus, sasamba tayo lahat na may Espiritu Santo, sasamba ang buong kalangitan sa Ama. Naku, dumadaguntong yung pagsamba na yun. Dito lang sa atin, nakita mo, yung samba lang natin kanina, inanoint na naman ng Espiritu. Naramdaman ko na naman yung naramdaman ko dati. Yung pagsamba natin, mararamdaman mo yung worship in Spirit eh. Kasi ako, na-stroke ako, hindi ako makapag-focus. Sira ang concentration ko, lagi ako nagpe-pray, Panginoon, sana makapag-focus ako. Sana masamba kita. Pero kanina, nakasamba ako ng maayos. Kasi alam nyo, scattered mind ako. May epic eh. Ang ano sa akin, na-stroke ako eh. Nagpa-practice pa ako mag-focus. Talaga napakahirap ng na-stroke. Pero salamat sa Diyos, hindi ako pinababayaan. Kahit sa pag-preaching, lagi ako natatakot. Kinakabahan ako, baka ako ano sabihin ko. Kasi nga, gulo isip ko eh. Pero pag tumatayo ako rito, buti na lang may Espiritu Santo nagtuturo. Kasi hindi naman ako yung makakabisa o kung ano sasabihin ko, hindi. Basta Lord, tatayo ako doon, ikaw bahala. Sana wala ako sabihin kung ano mang masama. Ikaw ang magsalita. Yun ngayon ang pinasasabi sa atin ng Diyos eh. Jeremiah 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang sumamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat ng salita na inuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila
Huwag kang magbabawas ng kahit isang salita. So ito yung pinasasabi. Mag-inventaryo tayo, suriin natin ang ating sarili. Ikaw ba, totoo na ba talaga? Kailan ka ba magiging seryoso? Kailan ka ba magdidesisyon? Baka mahuli ang lahat. Baka mamaya namatay ka. Walang second chance. O kaya naiwan ka sa rapture. Siguro pagpunta mo rito, walang tao. Kanina nga lang, pray ako ng pray kay Mang Noli. 7:30 na, wala pa. Sabi ko, Panginoon, si Mang Noli, huwag mong hahayaan may mangyari ng anumang masama. Dalhin mo siyang buhay dito, ihanda niya yung pagsamba. Hanggang sa nung makita ko si Mang Noli, nawala yung yung pangamba ko. Nangangamba ako sa lahat sa inyo eh. Pag nakilala ko kayo halos lahat eh, alam ko kung sino yung totoo. Ang pinasasabi ng Diyos, kailan ba? Kasi ganun din naman ako eh. Katulad nyo rin ako nung araw. Hindi rin ako talaga dedicated. Pag ganun-ganon ako malahining nga. Pero nung sa udyo ka na ako ng Diyos, sabihan na mag-commit ka na. Nag-commit na ako. Na-stroke ako. Nung kaya nag-commit na stroke. Tapos ang sabi sa akin ng Panginoon kay Brother Manny, ang solusyon sa problema mo, basta't mag-maintain ka ng kapayapaan. Kahit gulong-gulo isip mo, maingay ang tenga mo, mag-maintain ka ng kapayapaan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ang mag-iingat. Sabi sa Philippians 4:7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. So, panalangin ng susi. Lagi kang mananalangin. Hilingin mo sa Diyos kung ano ang gusto mo. Ipakilala mo sa Diyos na may pasasalamat. Lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Huwag na hindi ka magpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa iyong pag-iisip. Lalo yung gift of thanks, alam nyo, napakaganda talaga niyan. Kasi lahat ng na-experience ko pagdating doon sa talagang akto-akto, walang solusyon kung di gift of thanks. Natatandaan ko nga, nag-apply pa ako ng trabaho, nagtatangs ako. Habang nakatitig lang ako doon sa tao, pero nagtatangs ako. Relax ka kasi pag nagtatangs hindi ka kinakabahan. Kaya pag ikaw natatakot, kinakabahan, manalangin ka. Tapos mo manalangin, mag-pray in tongues ka, mamaya magsasubside yung takot mo, pangamba mo. Kasi yun ang ginagawa ni Satanas sa akin Kung mo nga scattered mind ako, kung ano-ano talaga, kung mo open mind yan, kung ano-ano talaga pumapasok sa isip ko, hindi ko makontrol. Ang gagawin ko, magpe-pray ako, maya-maya nagsasubside. Sabi nga sa inyo, nung ipasok ako sa MRI, isang malaking tube yun cylinder yun, puro magnet yun Hindi pwede may metal dun Hindi itutuloy ang MRI kapag ikaw ay gumalaw. Ibig sabihin, 1 hour kang hindi gagalaw. Hihinga ka pwede, pero huwag gagalaw ang ulo. Alam nyo, natapos yung MRI ko, lumampas pa nga Tinatanong pa ako nung dano na attendant Pinagginigising pa ako, hindi niya alam, hindi naman ako tulog. Nagpe-pray intense lang ako sa matapos. Nung maoperahan ako dito sa paa, nung saksakan ako ng nubay, tapos dito sa spinal cord ng ng tawag dito, yung pampamanid. Yung anesthesia. Thanks din yun. Habang ako kinakatay dun sa operasyon, nagpuro thanks din ako ng thanks. Hanggang sa ipasok ako sa loob ng recovery room. Thanks pa rin ako ng thanks. Lahat. Kaya yung gift of thanks magpapatibay sa sarili talaga. Kapag nananalangin ka sa iba't ibang wika, titibay ka. Yung iba nakakalimutan na yan Kaya sabi ko, ba't gano'n? Siguro pag ikaw talaga mahina, nagiging malakas ka sa Diyos. Habang nararamdaman mo yung hina, alam niyo ba na ako pinakamahina sa inyo? Ako pinakatanga sa inyo. Ako pati ang pinakaduwag sa inyo. Kasi nararamdaman ko nung maestro ko, nung araw, ang tapang-tapang ko, ang lakas-lakas ng tiwala ko sa sarili. After na maestro ko, naramdaman ko yung kahinaan. Napakahina ko pa. Kasi ako, masyado akong tiwala sa sarili. Hindi ko kailangan manalangin, hindi ko kailangan, kaya ko yan. Nilagay ako ng Diyos dun sa hindi mo kaya. Para si Jacob, di ba? Matapang si Jacob, pero sabi niya, naku, baka patayin ako ni Esau. Pero bago yan, nakipag-away muna siya doon sa anghel. Hindi niya pinabayaan yung hanggat di siya ang ginawa ng anghel, pinahina siya. Tinira yung parang sa hita niya, yung malaman.
hinawakan ng anghel, napilay siya. Kaya hanggang ngayon, alam nyo, hindi sila kumakain ng hita. Ang mga Hudyo, hindi sila kumakain. Kasi alam nila si Jacob doon ng iniwaway-gayway lang nila yung sa opera. Hindi sila kumakain nun. Nung maramdaman ni Jacob ang kahinaan, tumawag na siya sa Diyos, tinulungan na siya ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, imbes na patayin siya ni Esau, niriregaluhan pa, di ba? Sabi niya, hindi, huwag na, ako nga magre-regalo sa iyo eh. Sige na, tanggapin mo. Sabi ni Esau, hindi na. Yaman ko na eh, bibigyan mo pa ako. Hindi, sige na, parang magkapatid, sa iyo na lahat to. Binigyan niya ng regalo. At isa ko pag napapansin, alam nyo, yung pagre-regalo, napakahalaga. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang lalapit sa akin na walang dalang regalo o handog. Kapag may pupuntahan kang isang tao, lalo na kapatiran, lalo-lalo na yung mga pinuno ng iglesia, huwag na hindi ka may dalang handog. Lagi kang may handog. Kasi authority yan eh. Ang Diyos, huwag kang lalapit na wala kang dalang handog. Kaya sabi ko nga, itong the best. Alam niyo ba, pag naibigay mo yung the best sa Diyos, the best ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kasi alam ng Diyos ang puso mo eh. Alam niyo ba yung the best? Yung pulubi. The best yun eh. Sabi ni Kristo, ang nagbigay ng the best, yung pulubi. Bakit? Eh kasi, na niya yun? Kaisa-isa na niyang pag-aari yun para sa kanya, ibinigay na niya pa. Parang ama. Kaisa-isang bugtong na anak, ibinigay si Kristo. Parang si Abraham. Kaisa-isang anak na si Isaac, ibinigay. Kaya ikaw, ano yung masakit? Ano yung parang masakit ibigay? Yung gagastusin mo na sa iyo, ibibigay mo pa. Yun ang the best eh. At kailangan, masaya kang gagawin yun, hindi yung napuwersa ka. Kasi sabi sa 2 Corinthians 9, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. So, bibigyan ka ng Diyos ng udyok eh. O ito, ibigay mo. Ikaw naman sabihin mo, ang laki naman itong ibigay ko. Sayang. Kinakailangan, pagpapasyahan mo yun ng puso mo talaga. Kasi ang pagbibigay ng the best, masakit nga eh. Yung ayaw mo. Yung nahihirapan ka. Yung sa tingin mo, sayang eh. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang pinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob. O dahil sa kailangan. Kasi magbibigay ako kasi dekreto to eh. Responsibilidad ko to. Dapat lumampas ka dun sa ganung katuwiran eh. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So pag dinesisyonan mong ibigay yun, huwag mong panghinayangan, masaya mong ibibigay yun. Tatanggapin mong masakit yun eh. Masakit yun sa kalooban mo eh. Pero masaya mong tatanggapin. Kasi masakit eh. Yun sa Panginoon ngayon, di ba parang gusto pa nga niya iwan, Ama, pwede bang alisin mo doon sa araw to? Masakit yun eh. Pero masaya niyang tinanggap yun. God, I'm ready. Ready na po ako. Yung Passion of Christ, may sinabi doon, lalatiguin na siya. Yung sino yung director na? Si Mel Gibson. Maganda yung pagkakasabi ni Jesus na yun, I'm ready. Tapos pinagkahagupit siya. Hindi na, kaya lang, mali ang hagupit doon eh. Dapat 30 siya mo eh. Tsaka hindi, kabil lang na lupin. Eh yun, hindi eh. May mga tinig-tinig pa, masyadong grabe. Violente, ginawa kay Kristo. Kaawa-kawawa, ginawa. Hindi ganun, mali si Mel Gibson doon. Sumobra yung pagka-artistic niya eh. Lumampas sa langit. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos. Pag sinabi mong at maaaring gawin ng Diyos, pwede rin at hindi niya pwedeng gawin din. Kasi maaaring gawin niya, pero maaaring hindi niya rin gawin. Na magsigana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. At ang nagbigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Maaaring gawin ng Diyos na payamanin ka. Pwede ka niyang bigyan ng karunungang magnegosyo. Kasi alam niyo, yung mga nagninegosyo, alam niyo, karunungan ng Diyos yun eh. Binigyan siya ng gift of talent for business. Pero nung sumagana na, iniwan niya ang Diyos, hindi siya naglingkod. Parang si Jisroon. Pag yumayaman ng tao, iniiwan ng Diyos. Babasahin ko sa inyo yun, Deuteronomy.
Deuteronomy 32:15. Kaya yan ang kadelikaduhan pag dumadami na pera nyo. Imbis na ipaglilingkod mo sa Diyos, sosolohin mo. Kaya sabi niya ni David, di ba? Panginoon, wag mo po akong gawing mayaman, baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong gawing dukha, baka naman magnakaw ako. Nasa middle lang. Masagana buhay mo, spiritually, physically, materially. Sagana ka sa buhay. Huwag yung mayaman, delikado yun. Ito nangyari. Ngunit tumaba si Jezroon at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayon, kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. So ito ang nangyayari, mga kapatid. Tinamuto si Solomon. Ito, sample to. Ubod ng talino, ubod ng yaman, ubod, dami-daming asawa, 1,000. Kamutik na itong madisgrasya. Ako, opinion ko lang to, tingin ko kasi nagsisi. Tingin ko naligtas to si Solomon. Pero si Lucifer, no way na. Ubod din ng talino, ubod ng ganda, ubod ng yaman. Si Jezroon, ganun din. Israelita siya, yumaman siya, sumagana siya, pumogi, kuminis, tumaba, at nilimot ang Diyos. Ganun talaga, bakit? Pag-aari ni Satanas sa lahat na kayamanan sa mundo. He is the prince of this world. Kaya sabi niya, sino man sasamba sa akin, nakikita mo ba yan, Jesus? Ibibigay ko sa iyo, sumamba ka sa akin. Pagkat nasa akin na ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Dapat kay Adan yan eh. Kaso na-disgrasya si Adan eh. Ang lahat ng dominion ibinigay kay Adan, naagaw ni Satanas. Kaya ang dominion ngayon, na kay Satanas na, pati presidente ng buong mundo, hawak ni Satanas. Ang buong United Nation, hawak ni Satanas. Kaya dyan sasakay ang Antichrist sa United Nation. Dito sa Revelation 16:14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng hari sa sanlibutan, hawak ni Satanas. Kaya yung buong United Nation, basahin niyo sa YouTube, mag-search kayo doon kay Rothschild family, Rothschild House. Siya nagpapaikot lahat ng nangyayari. Pinahihintulutan ng Diyos na paikutin ni Rothschild ang mundo. Pati si Napoleon Bonaparte, napaikot niya. Pati sina Hitler, lahat. Sina Winston Churchill, si Obama ngayon. Ngayon, ang United Nation. Hindi ito nakatala eh. Trillionaire itong mga ito eh. Bakit? Yung assets nila, walang pwedeng kumuha, percentage lang. Ito, utos ng tatay nila na si Rothschild. Lahat na mag-aasawa, mga anak ko, bubuhayin nyo ang pamilya nyo, percentage lang ng income ng ating, Sila may hawak ng buong bangko ng buong mundo. Sila may hawak ng World Bank, ng IMF, lahat. Alam niyo ba yung Israel, kaya naging independent sila noong 1948? Pinag-uusapan niya, pinili niya yung Russia. Ang US, na gawing Israel ay isang bansa sa tulong ni Rothschild. Parang kay Judas, pinahuntulutan ng Diyos si Judas na ipagkagulo si Kristo para maganap yung pagkamatay ni Kristo sa krus at mailigtas sa ganon din, pinababayaan ng Diyos ang Rothschild House para magmaniobra, para lumabas sa Antichrist. Ganon talaga, pinahihintulutan ng Diyos eh. Hindi naman niya ito sinasabing gawin eh. Yun ang karakter nila eh. Yun ang karakter ng Rothschild. Alam niyo ba, Hudyo si Rothschild? Pero kalaban siya ng Hudyo. Alam niyo yung Knesset? Yung pinaka-government building ng Israel? Ibinigay lang ni Rothschild sa Israel yun. Napakaraming mga castle. Libo-libo castle nito, ino-offering lang niya, binibigay lang niya. Ang daming foundation nito, matulong ito, abot ng bait nito. Pero siya nagpapaikot ng buong mundo ngayon. Kaya tayo mga kapatid, iisa lang ang hinihiling ng Diyos sa atin. Magpakabanal tayo. Amen.